Good morning, everyone. I am Nina Jane Morado, and I'll be presenting this report on a review of the Philippine-U.S. relations from 1907 to the present. So my topic is Philippine and U.S. or United States relations from military government to civil government. So first is the aftermath of the Spanish-American War. The U.S. emerged victorious in the Spanish-American War, acquiring the Philippines as a colony. The Treaty of Paris in 1898 officially ceded the Philippines to the U.S., but Filipino resistance to American rule began almost immediately. So, nadaog ang Estados Unidos sa digmaang Espanyol against Amerikano at nakuha ang Pilipinas bilang kolonya. Sa ilalim ng kasunduan sa Paris in 1898, opisyal na ibinigay ang Pilipinas sa Estados Unidos. Ngunit halos kaagad nagsimula ang paglaban ng mga Pilipino sa pamamahala ng Amerikano. So in this part is gipagkasudoan sa Paris nga ihatag ang Pilipinas sa Estados Unidos kapalit ang $20 million. So next is the Filipino-American War in 1899 to 1902. The first Philippine Republic led by Emilio Aguinaldo sought independence. So gilaban ni Emilio Aguinaldo diriya ang kalayaan sa Pilipinas. The conflict was brutal and costly on both sides. The US ultimately prevailed, but the war highlighted the challenges of establishing control. So hinangad ng unang Republika ng Pilipinas sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan. Marahas at mahal ang digmaan sa magkabilang panig. Sa huli, nanalo pa rin ang Estados Unidos. Ngunit ipinakita ng digmaan ang mga hamon sa pagtatag ng kontrol. So wala nagpakita ang Filipino diriya nga mahina sila, which is ang mga Filipino diriya na part or diriya na panahon is dili kabalo mogamit og armas. But gipakita nila ang katapangan o ang pagpursige sa isa ka Pinoy. So next is the military government in 1898 to 1901. The U.S. established a military government to maintain order and suppress resistance. The military government faced criticism for its harsh tactics and limited Filipino participation. The need for a more sustainable solution became apparent. So nagtatag ang Estados Unidos ng isang pamahalaang militar upang mapanatili ang kaayusan at sugpuin ang paglaban. Ang pamahalaang militar ay nakaharap sa pagbatikos dahil sa mga malupit na taktika nito at limitadong pakikilahok ng mga Pilipino. So, ang mga Pilipino diri ay is nalay limited na rights or limited rights ani nga panahon. So, naging maliwanag naging maliwanag ang pangangailangan para sa isang mas matatag na solusyon. So the next is the Spooner Amendment in 1901. The Spooner Amendment authorized the establishment of a civilian government in the Philippines. This marked a shift in U.S. policy acknowledging the need for a more democratic approach. So, ang Spooner Amendment na ipinasa ng Kongreso ng Estados Unidos ay nagbigay daan sa pagtatag ng isang pamahalaang sibil sa Pilipinas. Ito ay isang mahalagang pagbabago sa patakaran ng Estados Unidos na kinilala ang pangangailangan para sa isang mas demokratikong diskarte sa pamamahala ng Pilipinas. Sa halip ay nagpatuloy na pamamahalaan ng militar. Nagpasya ang Estados Unidos na magkaroon ng isang masibil na pamamaraan na nagbigay ng pagkakataong lumahok ang mga Pilipino sa kanilang sariling pamahalaan. So, in this day is ang mga Pilipino is nagihapoy nagihapoy part sa Pilipinas na nagpadayon og sunod sa militar ay sa
military rule. Isa na dito ang isa ka lugar nga daghan og Kristiyano or nagkaguliyang ng Kristiyano. And isa na pod ang Mindanao, which is sa Mindanao man good is daghan og Muslim. That's why maglisod sila og panakop sa Mindanao. So next is the Philippine Commission in 1901 to 1916. The Philippine Commission appointed by the U.S. President served as the legislative body. It draft laws and policies for the new civilian administration. The Commission also oversaw the development of infrastructure and public service. So, ang Komisyon ng Pilipinas na hinirang ng Pangulo ng Estados Unidos ay nagsilbing katawan ng lehislatura. Nagbalangkas ito ng mga batas at patakaran para sa bagong pamahalaang sibil. Pinangasiwaan din ng komisyon ang pagpapaunlad ng infrastruktura at mga pampublikong serbisyo. So next is William Howard Taft and the early years of civil government. So Taft implemented policies aimed of promoting education, healthcare, and economic development. He emphasized the importance of Filipino participation in government but ultimately the U.S. retained control. So si Taft ay nagpatupad ng mga patakaran na naglalayong itaguyod ang edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at pag-unlad ng ekonomiya. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pakikilahok ng mga Pilipino sa pamahalaan. Ngunit sa huli, ang Estados Unidos ay nanatili sa kontrol. Si Taft ay nagsilbing unang gobernador general or ang pinakamataas na posisyon o titulo ba ito? Posisyon ng Pilipinas mula 1901 hanggang 1904. Siya ay kilala sa kanyang mga pagsisikap na magpatupad ng mga reforma sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at infrastruktura. Nagtatag siya ng mga paaralan, ospital at mga kalsada upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. So gayunpaman, ang pamamahala ni Taft ay nagkaroon din ng mga limitasyon kahit na hinikayat niya ang pakikilahok ng mga Pilipino sa pamahalaan. Ang Estados Unidos ay nanatili sa kontrol ng Pilipinas. Ang mga Pilipino ay hindi nagkaroon ng ganap na kalayaan at ang mga patakaran ng Estados Unidos ay naglalayong higit sa lahat sa kanilang sariling interes. Ang pamumuno ni Taft ay isang mahalagang bahagi ng maagang panahon ng pamahalaang sibil sa Pilipinas. Nagpakita ito ng pagnanais ng Estados Unidos na magpatupad ng mga reforma at pag-unlad, ngunit nagpapakita rin ito ng mga limitasyon ng kanilang pagnanais na ibigay ang ganap na kalayaan sa mga Pilipino. So next is the path to independence. In 1901 to 1946, the U.S. gradually granted more autonomy to the Philippines, culminating in the establishment of the Commonwealth of the Philippines in 1935. The Philippines gained full independence in 1946 following World War II. So, unti-unting binigyan ng Estados Unidos ng mas malawak na autonomiya ang Pilipinas na nagtatapos sa pagtatag ng Commonwealth ng Pilipinas noong 1935. Nakuha ng Pilipinas ang ganap na kalayaan noong 1946, kasunod ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Ang landas patungo sa kalayaan ng Pilipinas ay isang mahaba at mahirap na proseso na nagsimula pagkatapos ng digmaang Pilipino at Amerikano. Habang ang Estados Unidos ay nagtatag ng isang pamahalaang sibil sa Pilipinas, ang mga Pinoy ay nagpatuloy na nagnanais ng kalayaan. Ang paglipat patungo sa autonomiya ay nagsimula sa pagbasa ng John's Law noong 1916. So, first law ng Pilipinas na nagbigay sa Pilipinas ng isang bicameral na lehislatura at nangako ng kalayaan sa sandaling maitatag ang isang matatag na pamahalaan.
Ang pag-unlad na ito ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino, ngunit ang Estados Unidos ay nag-atubiling ibigay ang ganap na kalayaan. So nagduwa-duwa sila hatag og kalayaan sa mga Pinoy. Noong 1934, ipinasa ng Kongreso ng Estados Unidos ang Tidings-McDuffie Act na nagtatakda ng isang 10 taong panahon ng transition patungo sa kalayaan. Ang batas na ito ay nagtatag ng Commonwealth ng Pilipinas na nagbigay sa mga Pilipino ng mas malawak na otonomiya sa kanilang sariling pamahalaan. Si Manuel L. Quezon ay naging unang pangulo ng Commonwealth. So si Manuel L. Quezon ang pinakaunang pangulo sa Commonwealth. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng malaking pagkaantala sa pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas. Ang Japan ay sumalakay sa Pilipinas noong 1941 at ang bansa ay naging isang larangan ng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Japan. Ang mga Pilipino ay nagpakita ng katapangan at katapangan sa panahon ng digmaan na nakikipaglaban sa tabi ng Estados Unidos laban sa mga Hapones. So sa kinalasan or sa huli, ang Pilipinas ay pinalaya mula sa pananakop ng Hapon noong 1945. Noong July 4, 1946. Ang Estados Unidos ay opisyal na nagbigay ng kalayaan sa Pilipinas. So nakamit nato ang kalayaan nato sa mga Pinoy atong July 4, 1946. Ang araw na ito ay pinagdiriwang bilang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas or ang atoang Independence Day. Ang pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng bansa. Ito ay isang testamento sa pagtsatsaga at determinasyon ng mga Pilipino na makamit ang kanilang sariling pagpapasya. So, the conclusion of my report is the transition from military to civil government in the Philippines was a complex process marked by both progress and challenges. The relationship between the U.S. and the Philippines evolved over time, ultimately leading to independence. So, ang paglipat mula sa militar patungo sa civil na pamahalaan sa Pilipinas ay isang komplikado o mas komplikadong proseso na puno ng proseso at hamon. Ang ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas ay unti-unting nagbago sa paglipas ng panahon na dinala sa huli sa kalayaan. Sa paglipat mula sa militar patungo sa sibil na pamahalaan, naranasan ng Pilipinas ang pagbabago at reforma na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng bansa. Sa kabila ng mga hamon at limitasyon, ito ay naging isang mas mahalagang bahagi ng pag-unlad ng Pilipinas patungo sa kalayaan. So, ang Pilipinas ay nakamit ang ganap na kalayaan mula Estados Unidos. Ang prosesong ito ay nagpapakita ng determinasyon at pagtitiwala ng mga Pilipino sa kanilang kakayahan na pamahalaan ang kanilang sariling bansa at magkaroon ng independensya. Ang pagbabagong ito ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nagpapakita ng pag-usbong ng bansa bilang isang malaya at soberanong estado. Ang landas patungo sa kalayaan ay nagpapakita ng pagkakaisa, katatagan, at pagnanais ng mga Pilipino na itaguyod ang kanilang karapatan at kalayaan. At sa paglipas ng mga taon, ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos o United States ay umunlad mula sa pananakop tungo sa isang ugnayan ng kalayaan at paggalang sa soberanya ng bawat bansa. Ang pagkamit ng kalayaan ay isang tagumpay na nagpapakita ng lakas at determinasyon ng Pilipinas bilang isang bansa. So yun lamang po at maraming salamat.